sumbat, parangal, para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah! Pangalawang pagbati po, pag-alala sa kakilang aral at turo ng ating mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, ating beloved pastor, beloved Mama Dear, sa kanilang buong sambahayan, sa inyo po mga minamahal kong kapatid sa lugar na ito, sa Tako ng Sukat, Paranaque, Outreach. Nagpupulit at papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakilang pribilehyo na siya aking pasalamatan, papurihan sa oras na ito sa lahat ng dakilang pag-ibig, magmamahal at kamanghamang ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa buhay ko at sa aking sambahayan. Hallelujah! Thank you, Jesus! Mga minamahal, March 19 year 2000 po ako nasave sa banal na gawain ito. Sa dako po ng kunekta sa doon, sa pamamagitan po ng karamdaman ng aking beloved mother na toxic goiter at saka yung kanyang pong pagdudula po ng dugo, mga minamahal. Hallelujah! Yung kanyang toxic goiter, mga minamahal, halos kasi laki na po ito ng kamao ng isang lalaki, mga minamahal. At noong panahon na yung mga minamahal, naka-schedule na po ang aking beloved mother na siya po ay operahan sa lapang PGH. Subalit, napakabuti po ng mahal ng Panginoon Jesus. Hallelujah! Sapagkat meron pong isang pasigasin natin kapatid na naghayo sa amin, nangupahan sa amin tahanan dito po sa Western Bicutan Taguig. Yan po yung bahay namin, mga minamahal. Noong mga panahon na yung mga minamahal, kiniran niya po pala yung beloved mother ko. At tunay yung mga minamahal, hindi po nagdalawang isip ang beloved mother ko. Sumama po siya sa dako po ng kuneta. So dun nung time na yung mga minamahal, bilang kabataan mga minamahal, nagtaka ko kasi maghapon po yung wala yung beloved mother ko nung Sunday, mga minamahal. Umalis po siya ng bahay. Madaling araw po po mga minamahal, kasama yung aking kapatid na isa, babae. Nung time na yung mga minamahal, nagtataka ako bakit hapon na wala ko sila hanggang kumabot na po ng gabi, mga minamahal. Pag-uwi mo ng beloved mother ko, mga minamahal, nakita ko po mga minamahal yung himala na malapulog kasi yung goiter niya na kasi laki ng kamao ng isang lalaki. Talaga nakabalagbag po yan dito, mga minamahal. Hindi ko masyadong kasi kabataan ko ng mga minamahal. Nagulat ako sa nanay ko, pag-uwi, mga minamahal. Ano na, ganda po mga minamahal, instant healing po. Napakabuti ng mga naman. Hindi kaya i-explain. Gagastos ka ng malaking pera talaga pag sa doktor mo yung inasayan mo rin. Instant healing. Sa makakita ng mga minamahal. Napakabuti ng mga naman. Ako naman po mga minamahal bilang kabataan. Iniiwasan ko yung mga ganitong tumagang napakaseryosong bagay. Sa madaling salita mga naman pagkausaping spiritual, talagang iwas ako parang ayaw ko lang pag pinag-iusapan kung saan ka pupunta ang pag namatay ka sa nawala ang buhay mo dito sa lupang ito, saan ka tutungo. Iniiwasan ko yung mga ganun mga minamahal kasi meron akong takot na nararamdaman. Katulad ng awitin ng yung dalay, mga minamahal, parang ganun yung pagkatao. Natatakot kung saan patutungo yung buhay nito, mga minamahal. Parang ako'y nililipad ng hangin kung saan-saan paroon, mga minamahal. Subalit, sa dakilang kahabagan ng mahal ng Panginoon, hindi po ko nakumbinsi sa mga kapitulo, versikulo. Yung pagpupuri ko, doon po ako nasave sa mahal ng Panginoon. Habang nagtitinda ko yung kapatiran na yan, lagi po siya lang nagpapatugtog ng praises. So, madalas ko po narinig noon ng mga magandang malipagin na we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Pumasok po sa isipan ko yung mga kataga na yung mga minamahal. At saka po yung dingding po nila, may nakalagay po yung hotline of God, Jeremiah 33 verse 3. Napapokus po ako doon. Nung time na yung mga minamahal, pag nagpapatugtog sila ng praising song, parang hinihingi po yung puso ko, lumalabas po ako sa bahay namin. Pagkaman nakashort po ako, nakahubad, nakatambay ako doon, parang kung hinihigog ng mga papuring awitin na yan. Hanggang sinabi sa akin ang kapatiran ng mga minamahal, sama ka one time. Ay, kuya, sabi ko, meron din naman po akong inaatinan na malapit lang, lalakad ka lang, yan na. May pastor din po kami na nagpa-Bible study. Hindi, walang imposible sa mahal ng Panginoon. Tignan mo lang kung anong
makikita mo doon, pagmasdan mo lang, sumabay ka lang sa pagpupuri. Nung tayo na yung mga namahal sariwa sa isip ko, yung preaching ng si Mama Dear, ang topic niya po, God answers prayer. Yun yung topic ni Mama Dear. Hindi ko makalimutan yung mga palaw na yung mga minabal. Tapos napapunta ko doon sa ang pangalan mo, nakasulat sa aklat ng langit. Tapos yung rapture. Yung dalawa na yan, ignorante talaga ako mga namahal. Hindi yan natuturo doon sa pastor namin. Sabi ko, Kuya, meron palang gano'n. Pagtapos ng gawain, gabi na rin kami nakauwi. Kuya, meron palang gano'n. Tapos fasting. Anong fasting, Kuya? Turuan mo nga ako. Nagkaroon ako ng interest, sabi ko. Sige, kasi bautismado na ako, hindi ko alam sa sarili ko kung totoo nga ako na nakasulat yung aking pangalan. Bilang baguhan mga minamahal, wala po akong ibang hiningan ng advice yung nagbunga sa akin. Sabi niya, magayuno ka, manalangin ka, pero hindi required sa inyo magayuno. Pero mga minamahal, sinubukan ko, 2 years, fasting ako, paano ba ito? Nagkulong ako sa kwarto, nanalangin, seryoso. Kasi yun ang sabi. One time mga minamahal, kaiiyak ko kasi kung ito yung buhay ko noon. Pagdating sa spiritual, parang empty. Pero bakit ganito? Yung nararamdaman ko, nung masay pa ko, pagbuhan ako sa gawain ng malagunan. Parang mo napapamahal ng gusto. Gusto ko unawain yung mga bagay-bagay ng spiritual. Nagkaroon ng interest. Una-unang patutuwa yung mga minamahal. Pinakita ng malagunan yung aking sarili, nandun sa langit. Hallelujah, ang aking pangalan. Ito nangyari mga minamahal. Kaiiyak ko nung maghapon na yun kung alas 3, at umabot ng alas 5 ng hapon. Pinatulog ako ng mahal ng Panginoon. Yung panaginip na pinakita sa akin sa akda ko ng ahuran ko, nakita ko yung mga tao doon inipon sa lugar na yun. Hanggang may 3 anghel na naroon sa taas ng logo ng Amoranto na mayroong umihip. Hindi ko alam yun, yung trumpeta pala. 3 anghel, hinihipa nila. Tapos nakakatakot na yung sumunod na senaryo, biglang nawala yung mga tao. Hallelujah. Kinabahan ako sa panaginip ko mga minamahal. Pangalawang senaryo, nandoon sa langit yung mga tao, nakapila, nasa hulihan ako. Pagtingin ko sa harapan, mga minamahal, mayroong lalaki nakaputi na halos 7 times o 6 times na laki ko. May lamesa sa harapan niya, may aklat. Paglapit ko, ako na yung pinakahuli. Tinanong niya sa akin, ano yung pangalan mo? Sinabi ko sa kanya, ito po yung pangalan ko, Brother Romel Lopez po. Sige, tignan mo yan. Binuksan ko hanggang umabot ng kalagitnaan. Bakit ako kinabahan? Natakot na mga minamahal. Hanggang sa maging last page na po mga minamahal, kinabahan na ako. Sabi ko, Diyos ko, ano pong nararamdaman mo ito? Ipaintindi mo sa akin. Nung huling pahina mga minamahal, pag buklat ko mga minamahal, inisa-isa ko yung nandoon. Napasigaw ako, ito po! Nandito po yung pangalan ko! Hallelujah! Pag-isip ko mga minamahal. Umiiyak ako. Bakit ganun ang kabahan ang naramdaman ko? Sa kakaiyak ko, umiiyak ka na natutulog hanggang sa umabot na madaling araw. Kakaiyak ko, kinamagahan, umiiyak ko. Hindi mo wala sa isip ko yung panaginip ko yung mga minamahal. Totoo ang Diyos. Hallelujah, mga minamahal. Nag-usap po mga minamahal heart to heart. Parang narito lang siya harapan. Amen. Sa puso sa isip ko. Sabi naman naman, hindi ko makakalimutan yun. Year 2021. Sabi ng mahal naman sa akin, anak, hindi kita papabayaan. Hindi kita iiwanan. Amen. Ang plinano mo na mag-rapture, sasama kita. Lagi ka lang makipagod na rin sa akin. Manalangin, huwag mo maalisin. Huwag mo maalisin sa buhay mo. Ilang mahal na mga talangin. Patuloy ako. Papasalamat sa mga napanood. Namawala ko na yung mga manong kabataan ko. Nagkaroon ako ng pag-2% sa mga napanood. Halos ayaw ko nang pumasok sa paaralan. As in, kumbaga sa isang linggong pasok, mga minamahal dalawang beses na lang ako. Lagi kong nakikinig ng mga preaching ng mga pastor. Talagang inuulit-ulit ko yan. Alas 12 ng gabi, nakikinig ako ng radyo. Hanggang mga minamahal talaga napabayaan ko yung pag-aaral.
obligasyon bilang estudyante mga minamahal, ngunit hindi ako pinabayaan ng mahal na Panginoon. Alam niyo, napakabait ang mahal ako nun sapagkat habang may mga exam kami mga minamahal, binigyan ako ng karunungan ng mahal na Panginoon, hindi ko alam kung sasagot nito. Nung sa iba ko ng test paper ko, nilalagyan ko na lang, I just keep trusting my Lord, He will never fail. Tapos sinulaan ko na ng mahal na Panginoon. Isang araw, pinatawag yung guide na guidance sa mga minamahal. Yung pinakamataas sa amin, matalino, naunahan ko pa. Mas mataas pa yung grade ko. Pinatawag ko sa office. Pati nanay ko. Tapos tinignan yung test paper ko, Mrs. Nagtataka kami sa anak mo, bakit? Tapos binasa yung nandun sa taas ko na I just keep trusting my Lord, He will never fail. Pinasa ko ng mahal na Panginoon. Natatandaan ko mga minamahal. Apat kami kinausap ng buko kayo. Hindi kayo mag-repeat, babalik kayo sa 4th year. Kasi graduating ako ng mga minamahal. Pinalis yung 3. Tinawag ko rin ako. Ikaw, ipapasa kita. Masakit-sakit. Kapag yun naman ako. Pero may time din ako may mahal na wala na po pambayad sa eskwelahan. Medyo kulang na. Ang halaga ko ng pabayaran ko na sa 1,000 plus. Ang hawak ko lang po na binigay sa akin ng matlalay ko. 250. Mahal Panginoon. Hindi kasi ako. Umatin ako ng Wednesday. Talaga ko yung pambayad sa eskwelahan sa Amoranto. May narinig akong patuto kapatiran. Yung pambili nila ng sasakyan, yung panahon na yung repo pa, medyo bago po yung mga repo. Malapang noon, ipibigay namin ito sa gawain, yung bahala ka na po malapang pambili namin ng sasakyan. Yung patuto niya mga naman, buwan lang, binigyan sila ng bago libre, na malapang noon, nilibre sila ng sasakyan, hallelujah. Na-challenge ako sa patuto, itong aking pambayad sa eskwela, malapang noon, ibibigay ko lang sa iyo, bahala ka na sa pambayad ko, malapang noon. Napakabuti naman ako noon, pag Huwebes ko ngayon na mahal, pumasok ako, kinausap ako ng teacher, binoise out niya talaga, Ruel, huwag ka na mag-alala, kinausap ko yung mga classmate mo, pag-iipunan ka nila ng pambayan mo. Hallelujah! Hallelujah! Salamat ko na po na sumamay yung mga maliit na bagay na yun. Hanggang sa mga kayo pamilya na mga minamahal, nagpapasalamat din ako. Tumala ko noong year 2009, yung pag-iingat niya po sa aking panahon ng mundo, hindi ko makalimutan yan. Sabi ko nga mga minamahal, pagdating sa usapin spiritual, pag tinanong ka, saan ka, totoo ang buhay mo kapag ikay nawala sa mundong ibabaw ito. Hindi ko iniwasan ko, ayaw ko sagutin yan. Hindi ko kaya sagutin. Subalit, nung ako'y naging Kristyano na nakakilala sa mahal ko, nasubukan ko ang Diyos, totoo. Totoo! Nagliligtas at nagliligtas. Habang po kayo nasa, kasi nung tayo na mga nagpurush talagang baha, kung Kamaynilaan, mga minamahal. Sa dako po ng, dito ako sa Maynila, yung mga panahon na yung mga ang bahay namin sa Mandaluyong. Pauwi na po, wala akong masakyan, naglakad po ako, higpit ko yung bag ko, at saka yung sapatos ko mga minamahal, lumusong sa baha. Kapag nagpupuli ako, naalala ko yung pre-season na when the ocean, basta yun, nagpupuli po ako sa mahal ko noon habang ako po ay naglalakad sa ilang kilometro na yun. Dumating yung time mga minamahal na hindi ko mamalayan yung kala ko, bababaw lang yung baha na sa area na yun. Bakit yung mga tao ayaw tumawid? Yung pala mga namalagpas ng tao na napakalakas po ng dami yung ano na yun mga minamahal. Habang ako'y lumulusok sa madaling salita mga minamahal, umabot na ng may nakasabay ako na lalaki kasi nakita niya akong lumusok din siya, nakaslog kami dalawa. Nung nakita niya halos nandito na mga minamahal, talagang nakating kaya na po ako mga minamahal. May nakita akong lumulutang na plywood. Mga minamahal, sa madaling salita mga minamahal, nawalan po ako ng lakas. Nalulot po ako. Hallelujah! Hallelujah! Hindi ko makalimutan yung mga minamahal. Totoo ang Diyos sa gawain ng mga ng Panginoon. Yung aral ang dulo ng ating mga pastor, Pilating Mamutin, talagang manunuot talaga sa kanitura ng puso natin kung totoo kang nagdilikod sa Panginoon. Nung oras
manatulog, kaya mo pa, parang tiwala sa sarili. Dumating yun, wala na talaga mga naman, halos lulubog lilitaw na ako sa bahay mo. Nakainom na maraming tubig. Hallelujah. Yung 7 last word, isa yun sa nabanggit ko. Father, I command my spirit, ako banal sa iyong mga kamay. Pinagtatagupin mo ang aking kaluluwa. Ibig sabihin, sigurado tayo na langit. Hallelujah. Nangusap ang mga ko, anak, hayaan mo na mamatay ka sa mga. Isinaw mo pangalan mo. Medyo nagmamatay ka sa mga. Para kaya pa. O kaya mahal na mo. Nakita ko si Mana Pastor. Nangusap ang Mana Pastor. Sa vision ko. Sa panahon ng panganib. Wala kang ibang maasang tulong kundi ang tulong ng aking pinakamamahal na Panginoon. 3 times! Hallelujah ko makalimutan. In Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name! Hallelujah! Mga minamahal, matilim yung lugar. Walang makakapansin sa akin na ako'y nagagaw buhay na. Subalit sa pagsigaw ko yung mga minamahal, automatic may naghaki sa akin yung travel book. Yung salbagida ba yung mga minamahal, di ko ang pangalan. Tapos, mahina na yung katawan ko, inabot ko, naitulak ko pa. Yung rescuer, habang pinaprospectan ako, nagalit. Ang dami namin ang gagawin. Naglalaro ka pa dyan? Naglalaro daw ako. Sabi ko, hindi mo, naglalaro ko, hinabo mo dito. Ibig sabihin ko, hindi ko isinigaw ang mga pangilit, pangalan naman ko, hindi ako maliligtas. Pero totoo ang Diyos natin, buhay! Bakit nandito ako may pamatuto? Alam mo ito mga tulong, 16 years, hindi nila ako natatasa ng mga tulong. Pinapasalamatan ko rin po sa mga tulong yung aking bilabid na aking bilabid. Kumbaga yung labons ko, hindi manamatay, mother-in-law ko, talagang nagalit sa amin. Bakit hayaan yung mamatay ang anak mo? Nagkaroon ng pneumonia mga minamahal. So, napilitan ko patahin sa ospital. Nung time na yung mga minamahal, sabi ng doktor, tatay, tutubuhan yung anak mo dahil higupin yung tubig sa baga. Nung narinig ko yung mga minamahal, mahal akong Panginoon, hindi ko papayagan. 1 years old pa lang yung anak ko tutubuhan. Tumawag ako sa pastoral house, kausap ko yung bilabid preacher. Sabi sa akin, wala tayo kayong inaasahan na magpapagaling ng mahal na Panginoon. Nag-decide ako mga minamahal. Ilabas ko yung anak ko. Sabi ko sa doktor, ilabas ko yung anak ko, pipirma po ako ng waiver. Sabi ng doktor, hayaan mo mamatay yung anak mo. Hindi po may pagdadalan po ako na mas magaling na mga magagamot ko. Parang na-insulto yung doktor. O sige po, may mga anak. Nag-fasting po ako ng 3 days. Habang kayo naman ang manood, walang opera, walang tubo, pinagaling ang aking mahal na 2019! Pag-iingat ang mahal na sa dako ng mandalo yung lugar na yan. Sunog mga minamahal. Nung kasalukuyan yung mga mahal, bukas yung tindahan. Mahal po, nung-ingatan mo kami sa sunog na ito. Nung pinag-ingatan po ko, 7,000, 8,000 pala tulong yung benta na araw na yun. Ibinigay ko sa gawain, pala tulong, hindi supot mamalaki sa sarili ko. Pinapasalamatan ko ang Diyos na yung totoo. Nag-iingat ang tunay sa atin. Hindi kalugihan ang maglingkod sa atin. Pinakamamahal ko pagkus, tutubo ka pa. Sobra-sobra, maraming salamat pala tulong. Protection, pag-iingat sa aking bilabid buhay, sa araw-araw na pag-iingat, pagtatrabaho, sa aking mga anak, karunungan sa kanyang pag-aaral. Lahat ng mga pagpapala, material, physical, spiritual, tunay kong nakadepende lamang tayo sa mga panalangin, pagluhod, at pagsamba ng buong puso sa Espiritu at katotohanan natin, bilabid pastor, bilabid mamatir. Ang lahat ng papuri, paglawahati, pagsamba, pagdakilan, panalangin, nararapat lamang sa iyo, Hallelujah!